Ito ay nilayon na maging isang engrandeng palabas, isang pagpapakita ng lakas ng hukbong dagat ng Rusya, isang pagkakataon para kay Vladimir Putin na ipakita ang kapangyarihan sa ilalim ng pagdiriwang ng mga barko at submarino ng Russia. Pero ngayon wala na ito. Kinansela ng Russia ang parada ng kanilang hukbong dagat kasunod ng nakakahiyang pagkatalo sa Black Sea na yumanig sa hukbong dagat ng bansa. Nakakatawa. Ang kawalan ng parada ay nagpapakita ng pagbagsak ng hukbong dagat ng Russia. Iniwan nito si Putin na lalong napapahiya sa isang digmaan na hindi talaga pumapabor sa kanya. Simula Hulyo 2017 taunang nagsasagawa ang hukbong dagat ng Russia ng malaking parada sa St. Petersburg tuwing huling linggo ng Hulyo. Ang parada ay eksaktong inaasahan mo mula sa inutusan ni Putin para mapawi ang napakalaking militar na ego niya. Ito ay isang palabas lamang na dinisenyo para itago ang maraming problema sa hukbong dagat ng Russia na tatalakayin pa natin mamaya. Ayon sa Maritime Executive, ang taunang parada ay isa sa pinakamalaki at pinakapinapublikong kaganapang militar ng Russia. Malamang na ang mga kuha ng palabas ay ipinapadala sa mga news outlet at istasyon ng telebisyon na kontrolado ng estado sa buong Russia. Kadalasan, nakaupo si Putin sa tabing dagat. Pinapanood ang palabas kasama ang ilan sa kanyang mga pinakamataas na opisyal ng militar. Paminsan-minsan, sumasali siya sa very important person na paglulunsad ng bagong barko. Malamang may katulad na plano para sa parada sa 2025. Ngayon, wala na. Ilang oras bago magsimula ang parada, kinansela ng Russia ang kasiyahan, na itinuturing na tugon batay sa takot dahil sa matinding pinsala ng Ukraine sa hukbong dagat ng Russia mula nang simulan ni Putin ang malawakang pananakop. Hindi magmamartsa ang mga tauhan ng hukbong dagat at walang bagong barko na maglalayag. Ayon sa Pravda, hindi matutuloy ang taunang tradisyon kung saan naglalakbay ang mga barko papuntang St. Petersburg mula sa iba't ibang panig ng Russia at minsan mula pa sa ibang bansa. Sa kabiguan, inamin ito ng Russia sa isang paraan. Noong Hulyo 27 iniulat ng Moscow Times na inanunsyo ng mga opisyal sa St. Petersburg ang pagkansela ng parada ng hukbong dagat ilang araw bago ito. Mukhang may nagpadalos-dalos sa St. Petersburg. Ilang oras lang matapos ang anunsyo, agad itong binawi. Ayon yan sa Russian news outlet na Fontanka, na nagulat na sinabi ng Komite sa Transportasyon ng Russia. Ang impormasyon tungkol sa pagkansela ng parada ng Navy Day ay maling nailathala. Tuloy pa rin ang parada. Ilang araw matapos utusan ng Kremlin na bawiin ang abiso ng pagkansela mula sa mga autoridad ng St. Petersburg, opisyal na itong kinansela. Walang magaganap na parada ng hukbong dagat. Ang flotila ng mga barkong pandigma at mga sasakyang militar na karaniwang nakikita sa Neva River tuwing pagdiriwang ay hindi makikita ngayon. Bilang malinaw na tanong kung bakit, narito ang sagot ng Kremlin. Ayon sa The Telegraph, binanggit ni Dmitry Peskov, tagapagsalita ni Putin, ang seguridad bilang pangunahing dahilan ng pagkansela. Ang pagkansela ay nauugnay sa pangkalahatang sitwasyon. Ang mga kadahilan ng pangseguridad ay napakahalaga, sabi ni Peskov. Tama siya. Ang huling parada ng Russia ay noong Mayo 9 para sa Victory Day, bilang paggunita sa papel ng Soviet Union sa pagwawagi laban sa Nazi sa ikalawang digmaang pandaigdig. Humiling si Putin ng tigil putukan para sa katapusan ng linggo ng parada na iyon. Matapos ang ilang buwang pagtanggi, napayagan ang 30 araw na kabuuang tigil putukan na napagkasunduan ng Ukraine at United States noong Marso. Hindi pumayag ang Ukraine. Noong Mayo 7, 2 araw bago ang Victory Day Parade, naglunsad ang Ukraine ng malaking pag-atake gamit ang mga drone. Sabi ng Russian Defense Ministry sa Telegraph na nakapagpabagsak sila ng 524 na drone sa panahon ng pag-atake. Hindi inatake ng Ukraine mismo ang Victory Day Parade dahil hindi nila ito kayang gawin. Inanyayahan ni Putin ang ilang pinuno ng bansa, kabilang si Pangulong Xi Jinping ng China, na patuloy na sumusuporta sa layunin ng Russia sa parada. Hindi maaaring atakihin ng Ukraine ang parada dahil maaaring masaktan o mapatay ang mga leader na lalahok na posibleng humantong sa pandaigdigang krisis. Gumamit si Putin ng human shields para matuloy ang Victory Day Parade. Sa bisperas ng Navy Day Parade, muling gumalaw ang Ukraine. Ayon sa The Telegraph, sinabi ng Russian Defense Ministry na napabagsak ng kanilang mga air defense unit ang 200 at 71 Ukrainian drones noong Hulyo 27 araw ng nakanserang parada. Ayon sa ministeryo, isang babae ang nasugatan ng atakihin ng Ukraine ang rehiyon ng Leningrad sa paligid ng St. Petersburg. Matinding drone attack ang dahilan ng pagsasara ng Polkovo Airport.
na nagresulta sa pagkaantala ng 57 flights at paglilipat ng 22 sa ibang paliparan. Pero baka sabihin mo, ano ngayon? Kahit mas malaki ang drone strike ng Ukraine bago ang Victory Day Parade, natuloy pa rin ang selebrasyon. Bakit hindi matutuloy ang Navy Day Parade kung sinusunod lang ng Ukraine ang parehong pattern? Simple lang ang sagot. Hindi pwedeng ipagpalagay ng Russia na susunod ang Ukraine sa pattern na yon. Hindi sumunod ang Ukraine sa hiling ni Putin na tigil putukan sa kasagsagan ng Victory Day Parade bilang paggalang sa leader ng Russia. Hindi inatake ang parada. Gaya ng nabanggit, pinalibutan ni Putin ang sarili ng human shield mula sa mga mahalagang leader ng mundo na sumusuporta sa Russia. Hindi ganon ang mangyayari sa Navy Day Parade. Si Putin, ilang matataas na opisyal ng militar niya, at maraming sundalong Ruso at mga barko ang sasali sana sa parada. Hindi sana kailangang mag-alala ng Ukraine tungkol kina Pangulong Xi o iba pang mga leader ng mundo na madadamay kung sakaling may atake sa parada na ito. Ang parada ay nagbigay ng pagkakataon upang mapatumba si Putin. Sumali si Putin sa isang makasariling paglalakbay sa isa sa mga barko ng Russia. Dumating siya sa punong tanggapan ng Navy sa St. Petersburg gamit ang speedboat, sa halip na isa sa malalaking barkong pandigma ng Russia bilang taktikal na hakbang. Mas mahirap tamaan ang maliit na speedboat gamit ang long-range na drone o missile kumpara sa napakalaking barkong pandigma. Pero pagdating niya sa St. Petersburg, nagtago si Putin. Sa punong tanggapan ng hukbong dagat, minanmanan niya ang mga pagsasanay ng hukbong dagat ng Russia sa karagatang Pasipiko, Atlantiko, Dagat Baltic at Caspian, ayon sa Telegraph. Kasama sa mga pagsasanay ang 150 barko at 15,000 sundalo. Ang mga barko at tao ay malayo sa St. Petersburg. Nagkunwari si Putin na bahagi lang ito ng plano nila. Sa isang video, sinabi niya na ipinagdiriwang natin ang holiday sa pangkaraniwang gawain at sa tinitingnan ang kahandaan sa labanan ng ating hukbong dagat. Gayunpaman, inamin ng mga pahayag ni Peskov ang pangamba ni Putin. Walang barkong naglayag sa St. Petersburg dahil natatakot ang Russia na lulunsad ng Ukraine ng long-range na pag-atake na masisira ang ilang barko nito. Nahiya si Putin matapos iwanan siya sa parada ng Navy Day na ipinalabas sa milyon-milyong tahanan sa Russia sa telebisyon. Isipin ang pinsalang maaaring naidulot ng Ukraine sa imahe ni Putin bilang nag-iisang tagapagtanggol ng Russia. Paano kung nakuhanan ng kamera ng telebisyon ang mga eksena kung saan si Putin ay nanonood lang habang lumubog ang isa sa kanyang mga barko? Lehitimo para sa Russia na alalahanin ang seguridad. Ngunit hindi lang ito ang nag-iisang dahilan sa pagkansela ng engrandeng pagdiriwang ng kanilang hukbong dagat. Ang pangalawang dahilan ay isang bagay na hinding-hindi aaminin ni Putin. Hindi natuloy ang parada dahil nagawa ng Ukraine na wasakin ng husto ang mga bahagi ng hukbong dagat ng Russia na tumutulong sana kay Putin na tapusin ang kanyang pananakop. Ayon yan sa Euromaidan Press na nagsasabing hindi nagkataon lang na ang pagkansela ay kasunod ng ginawa ng Ukraine. Ang mga barkong pandigmang Ruso na nasira na bumubuo ng humigit kumulang 33% ng ipinadala sa Black Sea ay kabilang sa dating kinatatakutang Black Sea Fleet. 24 sa mga iyon ay nasira o nawasak na ng mga drone at misil ng Ukraine. Iminumungkahi rin ng Center for Countering Disinformation ng Ukraine na hindi na maaring magkunwari ang Kremlin na hindi naaapektuhan ng digmaan ang Russia. Nakakaapekto ang digmaan sa lahat ng aspeto ng buhay sa Russia, maging sa mga simbolikong kaganapan gaya ng parada ng hukbong dagat. Ang kwento ng Black Sea Fleet mula 2022 hanggang ngayon ay isa ng ganap na kabiguan. Nang salakayin ni Putin ang Ukraine, inakala niyang magagamit niya ang kinatatakutang fleet para kontrolin ang Black Sea. Sa pagkontrol na yon, mapipigilan niya ang pag-export ng butil mula sa Ukraine. Bago inilunsad ni Putin ang pananakop, nagpapadala ang Ukraine ng halos 60 milyong tonelada ng butil taon-taon, bumubuo ng 10% ng pandaigdigang merkado. Ayon sa Konseho sa Ugnayang Panlabas, ang mga butil mula sa Ukraine ay mahalaga sa ekonomiya nito. Kaya nais ni Putin na pigilan ang pagpapadala nito ng kanyang kalaban. Dagdag pa rito, magbibigay daan sa Rusya ang kontrol sa Dagat Itim upang malayang mapadala ang mga tropa at supply sa timog Ukraine para suportahan ang panlupang pananakop nito. Sa maikling panahon, nagawa ng Black Sea Fleet ang dapat nitong gawin, ngunit pipigilan ni Ukraine ang mga plano ni Putin sa Black Sea. Ayon sa isang artikulo ng The Conversation noong Hulyo 2024, wala talagang kapani-paniwalang hukbong dagat ang Ukraine.
Hindi kailangan ng mga patrol ship ng Ukraine na tapatan ang lakas ng mga barkong pandigma ng Russia sa Dagat Itim. Imbes na pakikipaglaban ng barko sa barko, nagpakita ang Ukraine ng inobasyon gaya ng madalas nitong ginawa sa digmaan. Ang unang target ng Ukraine ay ang guided missile cruiser na Moskova, na madalas tawaging punong barko ng Black Sea Fleet. Karamihan sa unang bahagi ng digmaan, pinaulanan ng Moskova ng mga misil ang Ukraine. Noong Abril 14, 2022, natukoy ng Ukraine ang posisyon ng Moskova, na susi sa pagkuha ng Snake Island. 2 Ukraine-made Neptune missile ang pinakawalan nito sa punong barko ng Black Sea Fleet. Nawasak ito nang tamaan ng isang misil ang imbakan ng bala ng Moskova. Napatunayan ng Ukraine na hindi nito kailangan ng hukbong dagat para makipagsabayan sa Russia sa Black Sea. Nangangailangan lamang ang Ukraine ng mga misil at isang fleet ng mga drone na sakay ng barko. Lumaktaw tayo sa panahon nang napublish ng The Conversation ang kanilang artikulo. Napatumba ng Ukraine ang 26 na sasakyang pandagat ng Black Sea Fleet gamit ang mga matalinong pag-atake nang hindi nagpapadala ng kahit isang tradisyonal na barko. Noong Pebrero 2000 at 25 kumpiyansa na ang United Kingdom Ministry of Defense sa kakayahan ng Ukraine na labanan ang Black Sea Fleet. Naglabas ito ng ulat na nagdetalye sa malubhang pinsala sa fleet mula nang magsimula ang malawakang pananakop ni Putin. Ayon sa United Kingdom Defense Journal, inilipat ng Black Sea Fleet ng Russia ang lahat ng mahahalagang kagamitan mula sa kanilang base sa Sevastopol patungong Novorossiysk sa silangang bahagi ng Black Sea. Napilitan din ang mga unit ng Russia sa rehiyon na baguhin ang kanilang mga taktika at palitan ang kanilang mga lugar ng operasyon. Maaari pa ring magsagawa ang fleet ng long-range missile strikes laban sa Ukraine, ngunit iyon na lamang. Wala ng supply runs, wala ng kontrol sa Black Sea, nawala na ang naval dominance na inaasahan ni Putin laban sa kanyang kalaban. 26 na barko ng Russia, winasak ng Ukraine gamit ang drone at missile. O marahil, mas tama pa, gaya ng natitirang bahagi ng fleet na napilitang tumakas mula sa Black Sea para lang masigurong hindi na ito matamaan ng Ukraine. Ayon sa Legion Magazine, noong Agosto 2000 at 24 umalis na ang huling bahagi ng Black Sea Fleet ng Russia mula sa kanilang base sa Sevastopol, Crimea, na nagmarka ng opisyal nilang pag-alis mula sa labanan sa Black Sea. Ayon sa Atlantic Council, ang pag-atras ay hindi lang nagpakita ng kahinaan ng hukbong dagat ng Russia, kundi ginawa ring katawa-tawa ang maraming banta ni Putin na palalain pa ang digmaan. Kung lalampasan ng Ukraine o ng kanluran, ang madalas ipinagmamalaking mga pulang linya ni Putin. Gumamit ang Ukraine ng mga misil, kabilang na ang United Kingdom Storm Shadow para tamaan ang Black Sea Fleet. Hindi tumugon si Putin nang may anumang banta ng paglala na sinabi niyang mangyayari sa ganitong insidente. Madalas nang sinasabi na kung matalo si Vladimir Putin, maaaring gumamit siya ng pinakamalulupit na hakbang, kabilang ang paggamit ng mga sandatang nuclear ayon sa Atlantic Council. Bilang tugon sa nakakahiyang pagkatalo ng Black Sea Fleet, tahimik niyang inutos sa natitirang mga barko na umatras. Hindi dadalo ang Black Sea Fleet sa parada ng Navy Day ng Russia. Hindi ito posible kahit na naiisin pa ni Putin na naroon sila. Kontrolado ng Turkey ang mga kipot na nag-uugnay sa Black Sea sa mas malawak na mundo. Hindi ito nagpapapasok o nagpapalabas ng anumang barkong militar kaya hindi nakadagdag si Putin sa kanyang fleet. Hindi ang paglahok ang mahalaga, kundi kung ano ang kinakatawan ng kabiguang ito ng Black Sea Fleet sa konteksto ng parada ng Navy Day. Sa loob ng 3 taon, ilang beses napatunayan ng Ukraine na mahina ang mga barko ng Russia. Kayang lipulin ang mga ito gamit ang mga missile at drone. Kahit na nahirapan makarating sa St. Petersburg ang mga nauna, ang mga seaborne at long-range aerial drone ng Ukraine ay maaaring nakapagpabagsak ng karagdagang mga barko ng Russian Navy Day, tulad ng ginawa nila sa marami sa Black Sea Fleet. Ang Russian Navy ay tila isang papel na tigre lamang. Sa papel, tila malakas ito, ngunit sa katotohanan ay hindi. Ayon sa Global Firepower, na nagraranggo sa 100 at 45 bansa sa mundo base sa kanilang lakas militar, ang Russian Navy ang pangatlo sa pinakamalaking navy sa mundo na may 419 na barko na may mahigit 12 milyong tonelada. Ang Russia ay mayroong 10 destroyer, 12 frigate
83 corvette at isang fleet ng 63 submarino kasama ang maraming patrol vessel at mga barkong pangmina. Mayroon silang aircraft carrier, ngunit ang bilang ay hindi gaanong mahalaga kapag sinuri ang tunay na estado ng Russian Navy. Noong Enero 1945, naglabas ng artikulo na nagsabing unti-unting lumulubog ang Russian Navy. Tama ito. Ang mga pagkalugi ng Russia sa Black Sea ay simula pa lamang ng mga problema ni Putin sa kanyang hukbong dagat. Iniwang limitado ang kakayahan ng Russia sa paggawa at pag-aayos ng mga barko dahil sa kombinasyon ng mga parusa, korupsyon at kawalan ng kakayahan. Ang hukbong dagat ng Russia ay umaasa ng husto sa lumang kagamitan at teknolohiya, kabilang na ang Black Sea Fleet. Sa halip na magbigay ng makabagong kakayahan para sa laki ng Russian Navy, may problema pa nga ang Russia sa mga daungan nito. Nalimitado lang ang bilang at paggamit sa lahat ng panahon. Ayon sa 1,945. Dahil dito, nahati ang hukbong dagat ng Russia at hindi na maayos na nasusuportahan ang isa't isa. Ang aircraft carrier ng hukbong dagat ng Russia, ang Admiral Kuznetsov, 1900 at 45 ay patunay sa kalumaan nito. May mga ulat na lubhang naaapektuhan na ang kondisyon ng barkong ito na mahigit 30 taon nang nasa serbisyo. Hindi na ito nagagamit mula 2018 dahil sa mga pagkukumpuni at maintenance. At hanggang ngayon ay wala pa ring nangyayari. Noong Hulyo 14 iniulat ng Marine Insight na malapit nang ipatapon ng Russia ang kanilang aircraft carrier dahil hindi na nila kayang gawing ligtas at kapaki-pakinabang sa kanilang Navy ang napakalaking barko. Pag-isipan ang kahulugan ng mga problemang ito sa konteksto ng parada ng Navy Day. Ipagpalagay na binaliwala ng Rusya ang lahat ng lehitimong alalahanin sa seguridad bunsod ng tagumpay ng Ukraine sa Black Sea at ang drone na pag-atake noong Hulyo 27 sa Leningrad. Kahit wala ang mga salik na iyon, ang ikasyam na edisyon ng parada ng Navy Day ni Putin ay magtatampok pa rin ng mga lumang barko na hindi sapat para ipakita ang Rusya bilang isang makabagong puwersa ng hukbong dagat. Maglalabas si Putin ng mensahe sa mga Ruso na ang kanilang mga barko ay pinakamagaling sa buong mundo bilang pagkukunwari. Ngunit ang katotohanan sa mga barkong iyon na nagpapakita ng mga senyales ng paghina ng hukbong dagat ng Rusya ay malinaw sa sinumang mapagmatyag na nagmamasid. At isa itong karagdagang kahihiyan. Bukod sa posibleng pag-atake ng Ukraine sa parada para kay Putin, marahil sapat ng dahilan ang kalagayan ng hukbong dagat ng Rusya para kanselahin ito, kahit walang banta sa seguridad. May isa pang tanong na kailangang sagutin. Ano ang magiging hinaharap ng pandagat na aspeto ng digmaan sa Ukraine sa Dagat Itim? Mukhang hindi nakakayanin ng Rusya na baguhin ang kasalukuyang sitwasyon nito. Hindi na ito makakapagpadala ng dagdag na barko sa dagat dahil sa Turkey. Wala ring indikasyon na handa si Putin na isugal ang pagkawala ng mas maraming barko ng kanilang hukbong dagat sa mga drone at missile ng Ukraine ngayong Marso. Nasa punto na tayo kung saan sinasabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa buong mundo na kontrolado na ng Ukraine ang sitwasyon sa Black Sea. Iniulat ng Deutsche Welle na sinabi ng Pangulo ng Ukraine na matagal nang hindi kontrolado ng mga Ruso ang Black Sea Corridor. Ipinaglalaban namin ito bilang hakbang patungo sa pagtatapos ng digmaan. Kontrolado namin ang sitwasyon sa Black Sea. Hindi aalisin ng Ukraine ang atensyon nito pagdating sa Black Sea. Tatamaan pa rin nito ang anumang barko na may tapang si Putin na ipadala sa dagat. Gayunman, malapit na matapos ang labanan sa dagat. Hindi na kayang tamaan ng Ukraine ang mga barko ng Russia na mas malayo at hindi na nagpapadala si Putin ng karagdagang mga barko sa Black Sea. Sa ngayon, nakatuon ang Ukraine sa ibang aspeto ng digmaan sa dagat. Lumikha si Putin ng shadow fleet ng Russia para malusutan ang mga parusa na ipinataw ng maraming bansa matapos ang pananakop sa Ukraine. Tinatayang may higit sa 700 at 80 barko ang fleet na iyon noong Mayo 2000 at 24 ayon sa ulat ng Atlantic Council. Ayon sa BRS, ginagamit ni Putin ang mga barko para magpadala ng langis sa China at iba pang bansa. Gumagawa ang shadow fleet ng matitinding paraan para itago ang presensya sa mga karagatan ng mundo. Naglalayag ito sa ilalim ng bandila ng ibang bansa bukod sa Rusya at gumagamit ng iba't ibang teknik para umiwas sa mga nagmomonitor ng pandaigdigang pagpapadala. Naging pang-ekonomiyang lifeline ito para sa Rusya, katulad ng papel ng pag-export ng butil ng Ukraine sa Black Sea.
Ngayon tinatarget na ng Ukraine ang Shadow Fleet. Ayon sa ulat ng Telegraph, noong Hulyo siyam di umano'y ilang barko ng Shadow Fleet ng Rusya ang nawasak nitong mga nakaraang buwan. Ang ika-6 na pinakahuling barko noong 2025 ang Eco Wizard ay nakaistasyon sa pantalan ng Ust-Luga, Rusya noong Hulyo 6. Dalawang pagsabog ang yumanig sa barkong iyon. Winasak ang makina nito at halos hindi na ito magamit ng Rusya. Nakasalalay dito ang bagong estratehiyang pandagat ng Ukraine dahil kontrolado na nila ang Black Sea at di na maabot ang ibang barko ng Rusya. Nakatutok na sila ngayon sa Shadow Fleet na patuloy na nagpapasok ng pera kay Putin. Wala nang magagawa si Putin tungkol sa bagong estratehiyang iyon. At marahil ito ang katotohanan. Kahit na may napakalaking hukbong dagat siya na magagamit, ito na ang huling pako sa kabaong ng kinanselang parada ng Navy Day. Nakakabahala ang malaking pagbagsak ng hukbong dagat ng Rusya. Bukod sa kinanselang parada, marami pang hamon sa pandagat ang hinaharap ni Putin. Ang pagkabigo ng Black Sea Fleet ay posibleng nakatulong para mabuksan ang daan para mabawi ng Ukraine ang Crimea, kahit sinabi ng mga eksperto na hindi ito posible. Para sa karagdagang video tungkol sa pinakabagong kaganapan sa digmaan sa Ukraine, panoorin ang iba pa naming video at mag-subscribe sa Military Show.